Samahan niyo po ako sa 1 Corinthians chapter 6. First Corinthians 6 chapter 6 verse 12. All things are lawful for me, but not all things are helpful. All things are lawful for me, but I will not be dominated by anything. Food is meant for the stomach, and the stomach for food. And God will destroy both one and the other. The body is not meant for sexual immorality, but for the Lord, and the Lord for the body. And God raised the Lord, and will also raise us up by his power. Do you not know that your body are members of Christ? Shall I then take the members of Christ and make them members of a prostitute? Never. Or do you not know that he who is joined to a prostitute becomes one body with her? For it is written, the two will become one flesh. But he who is joined to the Lord becomes one spirit with him. Flee from sexual immorality. Every other sin a person commits is outside the body, but the sexually immoral person sins against his own body. Or do you not know that your body is a temple of the Holy Spirit within you, whom you have from God? You are not your own, for you were bought with a price. So glorify God in your body. Manalangin po tayo. Ama, kami po ay muling naninikluhod sa inyo at humihingi po kami ng tulong. Pangunawa ay pagkaloob po sa amin at magningning ang inyong mga salita. Ang inyong mga katotohanan ay maging panuntunan at babala sa amin upang sa gayon kami po ay maging maingat sa aming pong paglakad. Upang sa gayon kayo ay mabigyan po namin ng luwalhati at parangal. Sa pangalan po ng aming Panginoong Jesucristo, ito pong lahat ang aming dalangin. Amen. Minsan merong nagbibiro, sabi niya, yung kaibigan ko, sabi niya, yung kalahati ng kanyang katawan ay Kristiyano at yung kalahati ng katawan niya ay Muslim. It's a joke. It's kahihiyan sa Kristendom. Yung kalahati daw ay yung pangtaas niya ay sumusunod sa Diyos. Yung pangbaba niya ay Muslim. Ibig sabihin, marami siyang asawa. Hindi to bago, but there's also an issue inside the church. At isa ito sa gustong talakayin po ni Apostol Pablo. In chapter 5, binigyang pansin ni Apostol Pablo ang sexual immorality at hindi naman siya natapos. Dinil niya po na ang bagay na to. Minsan, we have the tendency to think of, kapag ang tao ay may nagawang kasalanan, we tend to call them unbelievers kasi meron silang nagagawang kasalanan. Ang kasalanan nila is too much and then siguro unbeliever yan. But in 1 Corinthians, gustong ipakita sa atin ng Diyos, they dealt the sin at merong nakagawa ng malalang kasalanan which is sexually immoral. Tapos, dinisiplina yung tao and was restored.
Okay? Yun po yung purpose po ng church discipline. Pag nag-church discipline, you don't simply stricture a person, bagkus gusto mo siyang strict para magkaroon po siya ng true repentance. At dito, nagkaroon po siya ng true repentance. At hindi lang po yung kanilang issue. After that, meron pa silang issue about litigation o yung demandahan sa loob ng church, issue ng church, pinag-uusapan and they brought it to the court, tapos yung korte magdidesisyon sa bagay na hindi niya alam. They will just simply decide about the law. But the law of the scripture, hindi naman nila alam. Kaya sinasabi ni Paul, wala bang marunong sa inyo sa salita ng Diyos, talakayin, pag-usapan ang mga bagay na ito. Especially in our days. Masakit man isipin na i-split po yung mga churches because walang gustong mag-deal na mga issue at they tend to part ways. Mga kapatid, is not simply about hindi ito yung mga maliliit na churches lang or pastor siguro mga mahina sa salita ng Diyos. No. Bible School of Great Men ay na-split din. No, merong mga pantas at magagaling sa salita ng Diyos, teachers of theology, master of divinity, and doctor in divinity, and they split. Bible school. Because of some issues. Hindi naman nila talaga dinala yan sa court, but they agree to disagree, and they agree to part ways. At nangyayari po yan. Hindi itong simpleng mga bagay, pastor. Yung mga away-away ba sa simbahan ay hindi nangyayari? Nangyayari po yun. Realidad lang po ito. Hindi ito yung, pastor, yung mga sinasabi mo is not real, they're real. Sabi ko nga, yung kaibigan ko, yung pangalan ng church nila ay Yemelief. Initial po yung Yemelief, hindi ito pangalan. Simply, it's initial po yung Yemelief. Then, na-split sila. Tinawag nila Reform Yemelief. Tapos na-split sila ulit. Sabi ko, anong tawag sa inyo? Reform Yemelief? Isipin nyo, ka-split lang, tapos na-split sila ulit yung nag-split. Bisig nahati po yung group. Ganun po talaga yun. It happened because of pride. Ang point ni Paul is, sana ganito rin tayo dati, we just have one church. We are in a part of a universal church. Pero yung mga simbahan ay with their preferences, iwahiwalay ati-ati talaga sila. And then nahahati pa sila. Nagsama-sama na sila because of their preferences at nag-iwahiwalay pati. Except for doctrinal issues. Okay? Pag doctrinal issue po yun, hindi ka umi-split kasi preference. Umihiwalay ka kasi of doctrines. Okay? Halimbawa, baka nakakita na kayo ng church ng pangalan is Apostolic Church. Hindi po naniniwala sa Trinity yon. Parang si Ed Lapis, hindi siya naniniwala sa Trinity. May kadiliman daw ang Diyos kung bakit ang 702 DCAS band binan po nila si Ed Lapis. I think ang PCBS din ay binan lahat po ng CD, cassette. Wala na pala, But binan po, dati makikita nyo isang bookshelf po yun sa kanya. Binan na lahat. Mga doctrinal issues po yon. Pero pag preference, yung gusto is masayang awitin at yung iba ay puro hymns. Kasi hindi naman nila naintindihan kung ano ibig sabihin ng masayang awitin. Hymns, at yung gustong iba ay contemporary, yung iba naman ang gusto King James Version, ang isa ay Good News Bible. They tend to split because of their preference. Tapos po nun, sabi ni Paul, wag yung pagka may issue kayo, delete the church. And then meron siyang binalikan na issue. Bumalik po siya sa sexual immorality. Yun po yung tatalakayin. No liberty
for sexual immorality. No liberty for sexual immorality. That will be in verse 12 hanggang matapos po yung chapter 6. Which means hanggang verse 20. Hinati ko po sa 4 ang usapin. Some were short, some were long. Yung unang bahagi po niya is the correction. That is in verse 12 hanggang verse 14. And then in verse 15 hanggang verse 17 is the correction. O the connection. The correction and then the connection. In verse 18 is the command. 18a. 18b is the consequence. The correction, the connection, the command, the consequence. Ayun po yung natalakayin po natin in verse 12 hanggang aabot po tayo ng verse 20. Ano nangyayari sa loob ng church? Akala ko, ang pinakamalala na issue ng Korinto ay yung sexual immorality ng chapter 5. Na yung anak ay napangasawa niya pa yung asawa ng kanyang tatay. That is incest. Bawal po yan sa Old Testament. It's so clear in there. Pero sabi ni Paul, wag na nating isali yung Old Testament. Kahit lang sa community, kahit pa sa mga pagano, hindi ginagawa yun. Kahit pagan, yung mga tao, hindi ginagawa yun. Tapos kayo gagawin nyo. Kaya sabi, disiplinahin nyo yung tao. Give him to Satan para pagsisihan niya ang kanyang kasalanan. At nagsisi po yun. Story, is he a Christian? Yes. Yes. In chapter 6, yung sexual immorality, meron siyang worst part. Nagulat ako, ganito pala sila kalala. Kaya sabi na in verse 12 is, let's see mga kapatid, nahihirapan talaga ako mag-title, ano? Hindi ko alam paano ko po i-outline yung mga parts po na to. Baka meron kayong naisip na mas maganda. Ito lang po yung nag-come up sa akin as I study. In verse 12 hanggang verse 14, meron po kasi silang prinsipyo o slogan. Okay? May slogan sila na gustong ituwid ni Apostol Pablo. At ginagamit kasi ang slogan na to sa loob ng church to give freedom para sa kanilang sexual immorality. Okay? May slogan sila na ginagamit at ginamit sa loob po ng church. Yung una ito, all things are lawful for me. Ayun po yung ginamit nila na slogan. At inulit na naman ni Paul yan dun sa verse 12. All things are lawful for me. Ito yung paborito nilang line. Bakit nangyayari at lumalabas ang bagay na to? Ganito po kasi yun. Sabi ni Paul sa kanya mga pagtuturo, tayo ay malaya na sa mga batas. Dahil malaya na tayo sa mga batas, hindi na natin kailangan sundin yung mga batas for us to be saved. Hindi mo na kailangan gawin at sundin yung mga batas para ikaw ay maligtas. Dahil ang kaligtasan kahit kailan ay hindi po siya sa pamamagitan ng paggawa ng mabuti o pagsunod sa mga batas na meron ng Old Testament para maligtas. Dahil hindi naman natin kakayanin. At malinaw po yan sa pagkakalagay niya sa Romans chapter 2 na tayo ay makasalanan at dahil tayo ay makasalanan, ang kalikasan natin ay makasalanan, hindi natin nagagawa at nasusunod naman talaga yung batas. Dahil ang requirement ng Diyos ay perfect. Kung perfect ang at requirements ng Diyos, how can we pass para tayo ay makaligtas sa ating mga kasalanan? Walang makakaligtas sa kanya sarili. Kung titingnan po natin, pastor ako, kung magpapakabuti ako, maliligtas ako? Hindi. Bakit? Kailangan po kasi perfect eh.
Tanong, kaya niyo bang i-perfect ang kabutihan sa balat ng lupa? Can we pass the 633 laws of the Jew? Isipin niyo, pag may nakita kang foreigner, hindi taga sa lugar po ninyo, pag nasa lubong mo siya, meron siyang bit-bit, tutulungan mo siyang maglalakad ng 1 milya. That's 1.6 kilometers. Mula dito, halos hanggang sa amin, pag naglakad ka, tutulungan niyo po ba? Tricycle ng pastor. Eh, ang batas ng Hudyo eh. Will you do it? Tapos pag araw ng Sabat, pag magsisimba ka, kailangan hindi ka aabot ng 1 milya pag naglakad. Ilan lang yung pasado sa atin dito para every Sunday. Bagsak tayo karamihan. Pastor, yung iba pasado, very good para sa kanila. Paano? Yung iba, bagsak-bagsak. Can you imagine that? Basta hindi natin siya maipapasa. Kapag sinabi, ako magpapakabuti muna ako para magawa ko muna lahat to. Wala ka, hindi ka napapasa. You'll be doomed to hell. At pupunta sa kumukulong asupre. Kaya basta magpapakabait muna ako. Hindi ka na makakaroon ng kaligtasan kahit kailan. Salvation is free through the Lord Jesus Christ. Kaya ginagamit nila to, malaya na tayo sa ating mga kasalanan. Kahit po sa panahon natin may gumagamit dyan. Sabi niya, I am free. Therefore, dahil parating naman, papunta naman ako sa langit at ako ay ligtas na, kahit ako'y gumawa na ng kasalanan, I'll still go to heaven. Kaya kinontra po yan ng mga losing salvation. Kapag ganun yung mga tao ay gagawa sila ng mga karumal-dumal, therefore we have to correct that. Sabi nila, kaya ginawa nila yung definition na sila ay losing salvation to maintain believers sa kanilang paglakad sa kabutihan. Ginagamit po ito ng mga Hudyo, ng mga taga-Korinto. Ito po yon. Sabi niya, all things are lawful for me. Ano ginagawa nila? Dahil hindi na sila sakop ng batas, pwede na silang gumawa ng kalokohan. At isa sa kanilang ginagawa, ayon dito sa segment na to, ay sexual immorality. Ganito po kalala yun. Ayon sa isang commentary, yung sexual immorality na ginagawa nila, ay hindi po nila ito ginagawa doon sa lugar na merong motel o hotel, magtatago sila doon, tatago yung sasakyan, walang makakakita. Hindi po ganun kasimple issue dito. Ginagawa po nila to sa loob ng church. Kasi galing nga sila sa paganism, makala nila pwede yun, mag-hire sila po ng mga harlot, tapos gagawin po nila yung sexual issues nila sa loob ng church building. Sabi nung isa is in their sanctuary. Ganun po kalala to. Kaya sinasabi ni Paul, all things are lawful for me. Kinukuha niya to. Ito po yung issue kasi. Kaya ang ESV linagyan po na ng quotation. Napansin niyo ba? May quotation mark. Sabi niya, all things are lawful for me. Ito po yung correction. But not all things are helpful. Hindi po nakakatulong. Pwede mong gawin ang lahat ng bagay, pero hindi yan nakakatulong. All things are lawful for me, but I will not be dominated by anything. Ano nangyayari? Ano sinasabi ni Apostol Pablo? Sige. All things are lawful kasi hindi ka nasakop ng batas para ikaw ay maligtas. Hindi ibig sabihin pag ginawa mo yung mga bagay, ito ay for your advantage o nakakatulong sa iyo o nakakatulong sa simbahan kung saan ka nandun. Hindi po lahat. Hindi po lahat ng mga activities na ginagawa, kung isipin po natin, maliban po dito, hindi po lahat ng mga issues o ginagawa ng simbahan can be good to other churches in different places.
Hindi po lahat. Minsan nakala ng iba it's uh, beneficial sa lahat ng mga tao yung ginagawa. Halimbawa, nauso po yung prayer mountain. Uh, Merong nagpipray ng isang araw fasting. Hindi po lahat nagagawa po yon. Kaya isa sa pinag-uusapan nun, merong isang Pilipino, kilala ang mga Koreano kapag sila po ay nag-praise, mahabang prayer. As in mahaba, as in sila po yung nagpauso ng prayer mountain tapos sila ay mananalangin ng matagal, 2 araw fasting. And then yung Pilipino sa kabila, hindi siya lumabas at hindi lumalabas yung katabi niyang Koreano sa kabila. Paglabas niya, mas matagal ako sa kanya. Is that beneficial? O hinihintay niya lang lumabas yung kapitbahay na doon sa prayer mountain para masabi niya, he is better. That's not the way it is. A prayer mountain was not designed, hindi po dinisenyo yon para sa ganon. Ang point po nun is meron kang solidarity, silence, and peace. Ikaw lang nandun sa cubicle at ikaw lang magpipray. Kung gusto mo lang na mapayapa ka, yun po yung idea nun. Hindi yung maghihintayan kayo ng kapitbahay mo nagpipray dun sa kabila at kung sino yung mas matagal. That's not beneficial. It's worse. Kahit po yung paggawa po natin ng maraming bagay sa simbahan, pastor, ito ba ay applicable sa kanila? Ay kailangan bang i-implement? Kaya nga yung Jerusalem Church, hindi niya pinuwersa at hindi niya pinagawa ang lahat ng mga batas para sa Gentile churches dahil hindi naman beneficial para sa kanila at hindi nila magagawa ang lahat ng bagay na practices ng mga Hudyo. Ano lang ang binigay? Avoid sexual immorality, bawal kumain ng dugo, bawal kumain ng strangled animals. Yun lang mga binigay na batas para sa mga Hudyo. At kasama yung sexual immorality sa mga binabawal para sa mga Kristiyanong mga hentil. Kaya sabi po, isn't that beneficial? Hindi po lahat beneficial. Hindi porke pwede siyang, akala mong pwede siyang gawin at pwede mo na siyang gawin. Like this, hindi po bawal manigarilyo. Baka matataas sa mga kilay natin pastor, hindi pwede ako manigarilyo. Ha? Hindi siya bawal. Hindi ibig sabihin gagawin mo. Pag ginawa mo siya, anong effect? Susunugin mo yung baga mo. Susunugin mo yung baga nung makakaamoy doon sa ibubuga mong usok. Ikaw papatay dun. Beneficial? No. Hindi bawal uminom ng alak. O di pastor, iinom na kami ng alak. Hindi naman sinabing uminom kayo ng alak. Ang sinasabi lang, hindi bawal. Gamot daw sa puso. Ang red wine ay nagko-cost ng 200 plus. Yung Losartan 50, ang cost niya 10 piso. Hindi ka pa sigurado dun sa alak kung totoo siyang gamot. Kasi nagsabing gamot sa puso po yun, yung gumagawa ng red wine. Hindi yung doktor. Sabi ng doktor, paminsan-minsan uminom ako ng alak Tingnan niyo po yung doktor kung talagang doktor na matino-tino yung kaisipan. Paano pag sinabi ng doktor minsan mambabae ka rin para naman malibang-libang ka. Baka alam niyo, basta wala nagsasabing ako. Wala. Hindi naman beneficial. Unless it is beneficial for you, like Timothy. Sabi ni Paul, drink a little wine. Beneficial sa kanya yun. At that time. Naintindihan po natin. Kaya hindi porke malaya ka, pastor, walang batas. Paborito ko si Spurgeon, ano sinasabi? Si Spurgeon, nung sinabihan siya, bakit ka nananabako? Kasalanan yan. Sabi niya, kapag dalawa na yung tabako, nasa bunganga ako, then that's sin.
Pero nakita niya yung pangalan niya sa isang sari-sari store. Sabi niya, ito ang tabako na ginagamit ni Charles Haddon Spurgeon. Mula nun, di na siya nanabako. Bakit? It's not beneficial. Bakit? Lahat ng dadaan sa tindahan na yon, maninigarilyo. O, nasa na yung dalawang tabako. Hindi na siya nanabako dahil dun. No, baka sabihin niyo, Pastor, imagine po ninyo, meron nagiinuman, nandun ka sa loob, nakapaikot ka doon, at yung bote umiikot din sa'yo. Is that beneficial? No. Intindihin niyo po, no, yung mga bagay na to, lalo na mga kapatid, kung sexual immorality ang pinag-uusapan. Sabi nung mailang pastor, hindi po isa, mailan, dalawa at least. Pumupunta kami pastor sa Patay Sinding Ilaw. Yung merong sumasayaw na nakahubad. Pastor, hindi po to joke. Pastor. Gusto diba sabihin ko yung pangalan? Wag na po. Pastor, buhay pa hanggang ngayon. Sana kunin na sila ni Lord. Ito ang sinasabi nila. Nag-i-evangelize kami doon. Paano kung ako yung nakita niya doon? Pastor, huwag ka nang babalik sa church bukas, ha? Naintindihan niyo po ba? Wala na bang ibang lugar to evangelize? At kailangan mo munang manood ng bold para i-evangelize mo yon sumayaw? Paano mo siya makakausap habang nakaubad siya? Malaya siya mag-evangelize kahit saan, even to the worst place. Parang hindi naman yata yung magandang place. Ano? Sana, kinabukasan, pumunta siya doon sa malapit to sa lugar, o sa bahay nung nirerentahan noon, then do evangelism. Hindi yung nandun ka mismo yung gabing-gabi, alam mo yun, hindi mo nakikita yung mga mukha ng mga tao, tapos doon ka mag-evangelize. Everything is lawful, but not everything is beneficial. Sabi ko, Pastor, hindi yata tama yung place. Parang hindi naman magbe-benefit ang church. It's more cost effect. Mas magdudulot po yan ng kasamaan. Kaya i-correct pa yan ni Paul in verse 13. Sabi niya, but I will not be dominated by anything. Verse 13, food is meant for the stomach and the stomach for food. God will destroy both one and the other. The body is not meant for sexual immorality, but for the Lord, and the Lord for the body. Ang templo, ang katawan ng Diyos, o ang katawan ay hindi dinisenyo for sexual immorality. Mga kapatid, malinaw ang pagkakalagay ni Pablo sa Korinto. Pag pinag-uusapan ng body, pinag-uusapan ay ang church. Ang simbahan ay hindi dinisenyo ng Diyos for sexual immorality. Kaya huwag niyong gagamitin yung slogan na yan, sabi niya. Ang akala ng iba, kung bakit nila ginagawa yung mga kabagay na to, kasi sabi nila, yung katawan kasi, yung katawan natin, hindi na madadalhin sa langit. O, kahit masira dito, okay lang. O kahit laspagin nilang alak at ng sigarilyo, di naman natin yan dadalhin sa langit. Kaya ayusin po ito. In verse 14, God raised the Lord, that's Jesus Christ, and will also raise us up by His power. Yung katawan po natin babaguhin para maging katawang panlangit.
yung katawan po natin mismo. Kaya pinag-iingatan po yan. Kaya yung slogan na everything is lawful for me, okay? Para sa ikaliligtas ng iyong kaluluwa, hindi mo kailangan sundin ang mga batas. Pero, hindi dinisenyo ang katawan po natin for sexual immorality. Malinaw po ang Genesis. Ang mag-asawa ay lalaki at babae. Kailanman, hindi pwede ang babae at babae. Hindi pwede ang lalaki at lalaki. Kahit po sa lumang tipan, maliban sa Sodom at Gomora. Malinaw sa batas ng mga Hudyo, hindi pwedeng lalaki-lalaki, babae-babae. Bubuhos ang mas malalang puot ng Diyos. Kaya habang dumadami po yung mga bakla at tomboy sa buong mundo, palapit ng palapit ang puot ng Diyos. Tandaan niyo po, nung sinunog ang Sodom at Gomora, walang tinira ang Diyos sa mundo. Sa kanilang syudad. Wala. Pati bato nagabo. Ganun po pag nagalit ang Diyos. Kaya yung mga bakla, yung LGBTQIA bakla, paglalaki, pag babae, tomboy, parehas lang pong definition nun. Lahat po yun susunugin. If you join them, you will be burned to hell. It's not a joke. Kaya itong issue na to, mga kapatid, hindi to dinisenyo, o katawan natin hindi dinisenyo para sexual immorality at hindi rin dapat ginagamit. All things are lawful for me para tayo makagawa ng kasamaan. Intindihan po natin. Kaya pag sinabi natin, Pastor, hindi naman ako naglalasing. Okay. Basta yung mind mo hindi dominated ng wine. And let's see the connection. Verse 15. Do you not know that your bodies are members of Christ? Shall I then take the members of Christ and make them members of a prostitute? Never. Or do you not know that he who is joined to a prostitute becomes one body with her? For it is written, the two shall become one flesh. But he who is joined to the Lord becomes one spirit with him. Mga kapatid, tatlong argumento po ito. Papunta siya sa isang konklusyon. Yun po yung sistema daw na tinatawag nila sa argumento na to. Ang verse 15 hanggang verse 17 ay tatlong argumento na patungo sa isang definition. It's a form of panunulat po ng mga Hudyo ang bagay na yan. Iisa lang po yung definition, pupuntahan po nito. Sabi niya, do you not know that your bodies are members of Christ? Ang mga mananampalataya ay bahagi ng katawan ng Diyos. Kukunin ba yung isang parte ng katawan at ilalagay siya sa sexual immorality o para sa mga prostitute? O maging prostitute yung membro ng simbahan? Never. Kapag nag-aasawa yung lalaki at babae, sa kanilang, maliban po sa wedding ceremony, sa kanilang sexual intercourse that make them one. Kapag yung lalaki o babae
ay naki-intercourse maliban sa kanyang asawa, ang tawag po natin doon ay pangangaliwa. And that is destroying the marriage. That will be on the consequence. Yung verse 17, ang sinasabi is, ang isang mananampalataya, kapag nakiisa kay Kristo, they are one. Kapag siya ay nakipag-sexual intercourse sa iba na hindi niya asawa, that's pangangaliwa po yun. Ganun din po yun. Kapag yung lalaki o babae ay naki-sexual intercourse sa prostitute, that's pangangaliwa po yun sa Diyos. Yun po yung punto nito. Ginagawang prostitute o sa prostitute yung isang mananampalataya. Sabi ni Paul, it should not be. Bahagi ka ng katawan ni Kristo. It's the connection. You're connected in Christ. You're connected in Christ. Therefore, sexual immorality should not be done. Or, that will be on 18 po mamaya. And then ano yung command? Sabi na sa verse 17, but he who joined to the Lord becomes one spirit with him. Verse 18, flee from sexual immorality. Mga kapatid, ano ang sinasabi na? Yung salitang flee ay umiwas. Yung kanyang pagkakalagay, mga kapatid, is a command. Kaya linagay ko po the command. Kaya lang yung command po niya ay nakalagay sa present tense. Ibig sabihin, pag sinabi niyang flee from sexual immorality, araw-araw is to flee from sexual immorality. Present continuous yung command. Hindi nito ikinomand noon yung mga taga-Korinto, flee from sexual immorality. Tuloy-tuloy po yan na buhay po nila, naiiwasan po ang bagay na yan. Kung maalala niyo si Joseph, tinutokso siya ng asawa ng paraon. Anong ginawa ni Joseph? Atakbo si Joseph. O syempre, may gagawing kalokohan ulit yung babae para makulong si Joseph. At nakulong nga siya. But God did not let him be there. At gumawa ang Diyos ng paraan para sa kanya. Ganito po nila nilalagay sa ibang wika, ay yung definition po nita. Ang idea is to flee continually or to keep fleeing until the danger is past. Tuloy-tuloy na pag-iwas sa sexual immorality. Yan po yung command po. Hindi to one-time command. Gawin mo to, sabi na continually running away from it. Ang mahirap, yan ang pinakamahirap na issue ng buhay. Hindi po yan natatapos basta. Ano yung consequence? Actually, it should be consequences. Tingnan niyo po yung last part po ng verse 18. Every other sin a person commits is outside the body. But the sexually immoral person sins against his own body. His own body and nung asawa niya, kung may asawa siya, and to the church. Nakikita niyo yung issue niya, mga kapatid. Sexual immorality ay nagkakasala sa kanyang sarili, sa kanyang asawa, at sa church. Bakit? Katawan niya yun, one. Pag nag-asawa siya, isa na lang sila. Kapag nanampalataya kay Jesus Christ, kasama siya sa katawan. Yun po yung ripple effect po nito. No? Hindi ito isang simpleng pastor, kasalanan na lang yan eh. Totoo po yun. But there is an effect. Nagkakasala siya sa katawan niya, sa asawa niya, sa church, which is one body.
Verse 19, or do you not know that your body is the temple of the Holy Spirit within you, whom you have from God? You are not your own. Ang simbahan ay templo ng Diyos. When someone commits sexual immorality, it affects the temple of God. Sabi ng iba, ginagamit din yan sa sabi niya sa gluttony. Hindi ko po siya magamit sa gluttony kasi hindi po siya yung malakas kumain, pastor. Yung matakaw sa lechon. Ay, sorry. Yung balat lang. Balat. Parang di naman nagkakasala yung walang ripple effect po yun, Kaya hindi ko siya sabi ng isang commentator, yung magaling din po yung pagkakalagay. Kahit sa ibang bisyo, sabi niya, hindi ko siya makonect kasi there will be a ripple effect on that. Templo siya ng Diyos at sisirain niya yung katawan niya. Yung ripple effect po ng iba kasing mga sin, hindi po siya ganon. Alam mo yan? Hindi mo dinidisiplin yung membro ng simbahan dahil kumakain siya ng balat ng lechon. Mauubos po yung member na lalaki ng church dito. Yung laging nagsi-CR pagka alam niyo yun, there is no ripple effect in that. Pero yung sexual immorality, malaki po yung ripple effect nito at epekto niya sa buong simbahan. Ang destruction of the body na pinag-uusapan natin is the body of Christ. Yung relasyon mag-asawa at sa kanyang sarili, may effect po. Kaya pag pinag-uusapan po natin, you are the temple of God, is not simply about pagkain po ng mga bisyo. Ang pinakamalaki pong pinag-uusapan is sexual immorality. Chapter 5, Chapter 6, yun po yung kanyang punto. I don't think so na pwede po itong i-apply with other na nasisira po yung katawan. Nahintindihan niyo yung point ko? Iba po yung sexual immorality. Tsaka po yung ibang mga bagay na nakakasira sa katawan. Okay, pastor, ang paracetamol ay nakakasira po ng parte ng katawan. Kaya pilit tayong pinapainom ng maraming tubig pag uminom po kayo nun. At hindi pwedeng marami. Hindi naman namin kayo pwedeng disiplinahin kung umiinom kayo ng paracetamol pag masakit ang ulo nyo. Diba? Paano yung umiinom ng kape? Yung mga kaklasiko rito. Mga kapatid, there's no ripple effect on that. Kaya ang pinakapunto po nito is sexual immorality. I don't want to apply to other issues. Sexual immorality po yung kanyang issue. Kaya kapag sexual immorality, you're destroying the temple of God. The temple and you yourself. Baka sabihin, pastor, yung parte dyan, yung parte lang ng tao ang inilagay sa sexual immorality. Pag sexual immorality, the totality ng tao kasali. Hindi lang yung Kristiyano, yung taas, yung baba ay Muslim. Buo po yun. Sexual immorality, kabuuan ng tao. Yung pagnanasa nun, hindi naman nanggaling sa baba, nanggaling sa utak niya po yun. Alam mo yun? Yung processes po nun sa utak nagsisimula. Kahit po sa love, courtship, and marriage, isa sa mga tinuturo nila kapag magliligawan, una utak. Susunod lang po ito. Na alam niyo ba sa love, courtship, and marriage, tinatanong mo pa kung siya ay anong sakit niya, anong history ng pamilya niya, sila ba ay mayroong problem sa brain? Hindi ko alam anong tinatawag, pinakamagandang tawag doon.
Diabetic ba sila? O para alam mo paano mo aalagaan yung asawa mo pagdating ng pagtanda niya, kumanda ka na sa diabetes. Kasali po yun. Hindi lang yung puso, it's the brain first. And then we'll go to the heart. Sa sexual immorality, ganun din naman yun. Starts with the brain and to the whole system of man or a woman who will be involved. God, that's sexual immorality is not simply destroying the family, it also destroys the church. Kaya ang sabi na doon sa kanyang closing is, in verse 20, una, sabi niya, you were bought with a price. Yung kaligtasan mo, binili ng Diyos. Gaano kamahal? O ganito lang namang kamura yon. Ikaw na walang kwenta, kapag tiningnan nyo ang mundo galing sa buwan, ganito lang yung earth. Gaano kalaki yung Pilipinas? Gaano kaliit yung mga term? Gaano kalaki doon? Sabi nung kanta, puwing ka lang. Pero ang magbabayad para sa kasalanan mo, kasalanan ko, ang Diyos, nagkatawang tao, para bayaran ang ating kasalanan at maging libre sa iyo ang kaligtasan. Ano pang pagmamalaki mo sa Diyos? Sabi niya, binayaran ka ng mahal na bayad. Dito libre. May nagbayad para sa iyo. Ikalawa, luwalhatiin mo ang Diyos sa iyong katawan. Mag-ingat ka from sexual immorality. Kaya mga kapatid, hindi to isang simpleng issue. Akala ko pinakamalala na yung incest. Mas malala to, ayon sa isang commentary na nabasa ko. Sa church building to ginagawa. Kumukuha sila ng harlot, gagawin nila sa property ng church. Sana ito hindi nadala sa korte, paglapastangan sa kanilang lugar pinagtitipunan. Sinasabi ni Paul, hindi yan ang issue dyan. It's the church itself. Yung mananampalataya. Ang Diyos ang sinasaktan mo, asawa mo, at sarili mo. Kaya mga kapatid, meron tayong kaalayaan sa maraming bagay. You're free to dance. Walang batas para sa pagsayaw, ang Biblia. Pwede mong gawin ng ibang mga bagay dahil ang makakaligtas sa atin ay ang ating Panginoong Jesucristo. But there is no liberty for sexual immorality. Kaya mga kapatid, nawa ang ating Diyos ay makita po tayo na tapat as we serve Him. May God find us faithful habang nandito po tayo sa banal na lupa. Manalangin po tayo. Aming Diyos, kahit po mga mananampalataya pwedeng mangyari ito, kamukha po ng mga taga-Korinto. They have committed sexual immorality. Hindi naman kami excuse. It can also happen to us. Kaya humihingi po kami ng tulong at gabay para makayanan po namin ang mga bagay na to. When it comes, protect us and help us flee. Sa mga nakagawa po nito at lumapit sa iyo, alam po namin na meron naman silang kapatawaran sa kanilang kasalanan. But the consequence continue. At mananagot pa rin sila sa kanilang nagawang kasalanan. Ingatan kami, o aming Diyos, that we will be aware and careful habang kami nandito sa balat ng lupa. Tulungan kami, aming Diyos. We're free. We're human. We could commit
Meron posibleng makagawa at meron na nakagawa. Pero kayo ay Diyos na mahabagin at tulong ng lahat ng pagkakataon. Ikaw ang aming perpetual succor. Kaya sa inyo po kami nagsusumamo at humihingi ng awa. Tulungan po ang bawat sa amin at pag-ingatan. Sa pangalan po ng aming Panginoong Kristo, ito pong lahat ng aming dalangin. Amen.